Thank you, spokesperson Abelia. Magandang tanghali ho sa mga kagawad ng media. Pasensya na ho at talagang matraffic. Galing pa ho ako ng Quezon City. Nagagalak ako na nabigyan ng pagkakataon na makapag-ulat sa mamamayan pagkatapos ng Nina at pasara na rin yung taon. So ngayon ko lang natanto na sa Department of Social Welfare and Development wala palang bakasyon. Kahit holidays, nagtatrabaho ang ating mga kagawad, no? Yung ating Disaster Response and Management Bureau, ang mga field offices natin sa Regions 5, Calabarzon, Mimaropa at NCR, at Region 8 dahil nga sa pagdating ng Nina. At kagabi naman, nagkaroon ng pagbubomba sa Leyte. Nagulat din sa atin ng ating regional director. At gusto ko kaagad yan, may wasto, pasensya na Asek Abelia, dahil alauna ng madaling araw nang pinaabot sa akin ng regional director ng Leyte ang nangyaring pagbubomba. At ang initial na ulat ay may 10 patay. Hindi ho totoo yan kung nakuryente ho tayo. Ako may kasalanan, hindi ang ating spokesperson. So wala hong namatay, pero may mga 34 casualties. Nasa ospital, 10 nang nakalabas at nasa ospital yung iba pa. Yung ating DSWD field office ay naroroon ngayon, handang magbigay tayo ng tulong. May 5,000 pesos na financial assistance tayo sa mga nasugatan at sasagutin ho ng departamento yung kanilang hospital bills. Sa Nina naman, patuloy pa rin ang ating response. Sa ngayon, pagtitiyak ng mga preposition goods natin sa iba't ibang mga munisipyo ay maibigay sa mga mamamayan at madagdagan nito. Sa actual na report ho ng as of December 29, at 2 a.m. at mamaya ibibigyan namin kayo ng handouts kaugnay ng report ng ating Disaster Response and Management Bureau. Ang total ho na natamaan ay mga 813 barangays, 206,812 families, and 923,485 persons. Ang sa Albay ho, sa Bicol ho ang major na tinamaan dahil nakailang landfall siya doon mula sa Virac, pumunta sa Sangay, sa Bato, Ang hardest hit ho doon, although nag-unang landfall ay Catanduanes at doon ho kami napunta, ang kabinete ni Presidente at si PRRD mismo. At tapos natuloy kami sa Pili 2 days after Nina. Sa Albay ho ang pinakamarami na nasalanta, 240 barangays. 100,000 families. So sa total na 504 barangays sa Bicol na tinamaan, halos kalahati noon ay sa Albay. Sumunod ay Camarines Sur, 153 na may 57,919 families at Catanduanes na may 69 barangays at 21,906. Ang data na ho ito as of 2 a.m. kaninang madaling araw. Sa Mimaropa ho, ang matinding 80 barangays ang tinamaan with 5,105 families. Marinduque ho, bagamat 6 na barangay lang hong natamaan, mahigit sa 2,000 na pamilya. So ang Marinduque ho ang most number of affected families sa Mimaropa. Sumunod ho ang Oriental Mindoro. Sa Calabarzon ho, out of 161 barangays na affected at 4,245 families. Quezon ho, Quezon ho, kabilang ang Bundok Peninsula, General Luna, Mulanay, ang tinamaan 104 out of 2,000 and 2,866 families. Mamaya i-distribute natin yan. Nakapagpalabas na ho tayo ng 47,298,500 pesos na assistance in the form of mga relief goods. Malaking bahagi ho yan ay galing sa DSWD, may maliit na bahagi na galing sa mga LGUs. So, ano pa bang i-report natin yung sa reseta ni President Duterte na
Yung 1 bilyon na dina-download niya sa ating departamento, ay inaayos pa ho natin yung guidelines. Nililinaw lang ho natin na hindi ho perang ibibigay ng department, no? Dadali ng reseta mula sa doktor, at ang na valid, relatibong bagong reseta, i-validate ho natin yan, at bibigyan ho natin ng guarantee letter sa iba't ibang mga butika, no? So hindi ho pera. Ngayon, inaayos natin na may memorandum of understanding tayo sa malalaking ospital kasi doon ang pinakamarami. Sa NCR, ito Philippine General Hospital, sa San Fernando, Pampanga, sa Cebu, Iloilo at Davao. Hopefully, mas ma-implement natin ito by the start of next year, 2017. Kahit ngayon hindi pa na-download sa department ang 1 billion, na inumpisahan na ho natin ito. Kung may mga reseta ho na valid at indigent ho yung nangangailangan, hahanapan ho ang paraan ng department na maibigay ito dahil alam natin ang usapin ng gamot ay nagsispell out ng buhay o kamatayan lalo na sa mahihirap natin. Okay, MPC, questions about Nina? Questions? Marlon, about Nina? Microphone, thank you. Good morning po, Prof. Morning. Yung magkano na po yung na-release ng lahat-lahat DSWD to the displaced typhoon victims? Okay, ang data assistance. So, assistance provided, it is 46,549,207 pesos mula sa DSWD at 749,293 pesos mula sa LGUs, or a total of 47,298,500 pesos. Ito yung total assistance provided as of December 29. Ito yung mga relief goods natin, mga family food packs na galing sa DSWD at galing din sa mga LGUs. Prof, are there difficulties in reaching out to the typhoon victims? I mean, are there areas? Definitely. We will know more about that itong mga following days, hindi ba? We have preposition goods before Nina. Halimbawa sa Catanduanes, nag-preposition tayo ng 13,000 na family food packs doon. Sa lahat ng munisipyo maliban sa 2 because we're unable to provide this prior to Nina. Even then, kailangan natin magdala ng additional, no? So, nagpadala tayo doon ng 5,000. Ganoon din ngayon sa Marinduque, kahapon lang ang bulto ng augmentation na ipadala, no? At matagal yan, hiningi din nila yon, at may mga island na mga towns na kailangang abutin. So sa karanasan natin ay relatively madali sa mga town centers at mga cities, basta ma-clear na yung mga daan. So yun yung isang barrier. Kung hindi makiklear ang daan, for example, sa Catanduanes, hindi naman lahat, magkakaroon ho ng delay sa pamimigay. Or masyadong geographically isolated, it will take time also. So doon tayo nagpapatulong sa mga kasamahan natin sa OCD kung kailangan mag-airlift tayo ng goods. But are there areas po na hindi pa napupuntahan ngayon ng government relief workers? Ayun, pang-alamin natin. Kasi nangyari yun, 25 na actually, 26 nag-umpisa na ang relief, 27, 28. So far, ang kinukuha pa natin ang field reports, no? Pero ang on top naman, ang natiyak natin na umpisa ng relief assistance mula sa field office sa Quezon, siyempre sa Bicol, Catanduanes, Camarines Sur, Albay. Pero hindi pa saturated at katulad ng sinasabi ko, nagre-rely tayo pangunahin na sa mga local government units kasi nasa kanila ang preposition goods. Augmentation ho ang trabaho natin bilang national agency. Just on the medical assistance for poor Filipinas, the President said he wanted this to be implemented immediately.
So how are you going to go about that? Yeah, we are implementing it immediately. Meaning, kung may reseta na valid, na indigent, we find ways to provide that assistance mula sa existing funds namin. But the actual 1 billion pesos have not been downloaded to us, no? At you know naman, we have to come up with guidelines. Now, we have to come up with guidelines because this is still government money. We have to make sure na in line ito sa mga existing rules ng gobyerno. So, yun ang immediate, ginawa na natin, pero wala pa hong pera sa amin. Gayon pa man, nilinaw natin, pwede na maumpisahan, basta may reseta kayo at napunta kayo sa DSWD field office, tutulungan kayo na makuha ang gamot na ito. Hindi perang maibibigay namin sa inyo sa kagyat, but referral o kaya guarantee letters, no? Paano po yun, Prof? Paano yung guarantee letters na ibibigay? Usually may memorandum of understanding kami sa mga butika. So magbibigay kami ng guarantee letter, halimbawa sa isang drugstore, generic drugstore, ito pakibigay yung gamot na ito, sasagutin ng immediately kapag 5,000 pesos ang worth ng reseta or below, kaya namin ma-process yan kaagad. Pero beyond that, hindi kailangan pa ng process, no? Maximum of 25,000, yun yung existing namin na guidelines ngayon. Okay. May question pa about Nina? Other issue na tayo. Nina? Chona? Thank you. Ma'am, just would like to know, ano pong laman ng relief packs? Usual pa rin po ba yung sardinas, NFA rice? O, yun pa rin. Although meron na tayong bago ngayon sa DOS, ready to eat na arroz caldo. Sinikap natin yan, tinry natin yan nito sa Batangas Port ng maraming mga na-stranded doon. So, ready to eat yun. Hindi yan kasama sa family food packs. Ang family food packs natin, 6 kilos of rice, 4 cans of sardines, 4 cans of corned beef, and 6 packs of energy drink or coffee. Okay. Jam? Of GMA 7. Clarification lang po dun sa medical assistance. You mentioned 25,000 yung maximum. Is that per person per year? Ano po ba yung... Ay, hindi naman. Ano po yung, ano yung 25,000? Basahin ko lang, mainit-init pa itong guidelines. No, kahapon lang namin na pinal ito. Based naman ito sa current guidelines natin sa medical assistance. So, ang range? Okay. The maximum allowable assistance that a social worker and or the authorized personnel may recommend is only up to 25,000 pesos. However, in extremely justifiable cases, the amount of assistance beyond 25,000 but not to exceed 75,000 may be granted subject to the approval of the Assistant Secretary for Protective Programs for DSWD Central Office or the Regional Director for DSWD Field Office. So 5,000 ang minimum, up to 25,000 kaya i-desisyon ng social worker sa field level. Beyond that, kailangan ng approval ng director ng field office. Tapos ma'am, yung any word po kung kailan daw mada-download sa office nyo yung 1 Basta billion. masubmit namin. Ito yung isang dahilan bakit ako na late. Kailangan pa namin palagyan ng number ito as part ng memorandum. So, we're bringing this to the office of the PMS. Kailangan nila. Ito ready naman daw ang pera. They waited for the proposal. At kahapon lang namin talaga na pinal sa isang meeting. Okay. Questions? Ano muna? Leo Palo. Hi ma'am, good morning. Ma'am, kasi nabanggit po ng Pangulo yung Millennium Development Challenge. Paano po yan? Saan tayo kukuha ng pondo natin, for example? Dahil parang lumalabas, kailangan self-sufficient tayo. Tayo na mismo gagawa ng paraan sa pondo.
Ang Millennium na assistance naman isang bahagi lang yan at hindi naman. So meron namang budget ang department para sa GAA, para sa mga disaster at iba pang pangailangan. Bukod niyan, may iba pang tumutulong sa atin. In fact, yung Australia naka-preposition na sa atin talaga yung tulong nila. From the beginning the Australian government has been helping us. The Chinese government has also helped us, and we have assistance from private companies. So Manila Water provided us with water. The 7-Eleven Foundation has also helped us in terms of providing food for our volunteers. Ang Metrobank Foundation is also assisting, and even there are so many offers from our local foundations. So tingin naman natin, although nalungkot tayo at hindi nila binigay sa kalagayan na kailangan natin ng tulong, pero hindi naman tayo maninikluhod para ibigay yan. At nagpapasalamat tayo sa iba nating mga kaibigan na patuloy ang pagbigay ng tulong sa atin na walang kondisyon. Tinitiyak natin na pupunta ito sa mamamayan. Pero sapat naman po yung pondo. Kung hindi sapat, hihingi tayo sa Pangulo, hindi ba? Alam naman, palagi naman kami tinatanong ni President, do you still have money? So right now, we're asking for additional money for Nina. Ito na, i-augment na yung ating mga relief goods, and we will be preparing a proposal para sa emergency shelter assistance. So that will be requested from DBM dahil magsasara ng mga libro ngayong 2016 Magkano po yung additional, ma'am? Ang hiningi namin ay, Kung malaki yan. Tagal hindi, may mga 614 million pesos. Wow. Para lang ma-augment for this sa relief assistance. 640 million, ma'am. Okay. Thank you. Ma'am, medyo list lang ako ng konti. Sa street dwellers lang po kasi. May panukala po ang Pangulo, in reaction lang po, yung pa-repeal po yung anti-mendicancy law. Oo naman, kung ma-repeal yan, susundin natin, di ba? Sa ngayon, enforce pa ang anti-mendicancy law. Actually, kung basahin natin, nagpo-protection ito sa mga bata mga 9 years old and below, para hindi sila magamit na gamitin, ma-exploit sa mga iba't ibang pamamaraan. So, while the law is in force, we'll follow it. If the law is repealed, we will also obey it. Right now, I think caroling is not prohibited per se. Marami lang, may mga requirements lang, so it won't be abused by people. At may safeguards din na maproteksyonan din yung mga communities natin. Ma'am, dami pa pong street dwellers ngayon, mga Aitas, mga Badjaw, lalong-lalo dyan sa bahagi ng San Juan at Manila. Ano po ang gagawin natin doon? Patuloy natin itong minomonitor, mahigpit yung ating coordination sa mga local government units. Bago magpasko nitong December, nagkaroon tayo ng 2 days na consultation workshop sa mga local LGUs dito at mga NGOs na tumutulong kaugnay ng mga street families. At may mga programa tayo. Ang isa yun yung activity centers natin, binubuhay natin. May mahigit tayong 57 activity centers sa 17 na LGUs. Nakipag-coordinate din tayo sa National Youth Commission, kina Aisa Sigera, para makatulong natin sila sa pag-create ng program sa mga bata, para sa loob sila ng mga activity centers natin rather than sa kalye. So ongoing ito na program, at ang programang ito ay programang kailangan pagtulungan ng DSWD bilang national agency, local government units, mga NGOs, mga faith-based organizations at mga foundations. Okay, follow-up, Rose Novenario. Good afternoon, ma'am. Nung nakaraang administration po, yung street dwellers nasa ilalim daw po ng Modified Conditional Cash Transfer Program. Hanggang ngayon po ba under pa sila ng Modified CCT? Covered pa rin silang Modified Conditional Cash Transfer Program natin for homeless families ay ganun pa rin. May 3,000 pesos a month na rental na ipoprovide sa kanilang landlord para may matitirhan sila, good for 1 year at pwede ma-extend for another year.
So, Pero ongoing ma'am, na to. it seems na hindi naman po, parang hindi po nagtagumpay yung layunin ng modified CCT dahil pabalik-balik po sila sa lansangan. At saan po na-audit po ba ng DSWD kung saan napunta yung pondong na ibigay sa kanila? Naman, kung sa pondo, wala hong naibibigay sa kanila eh. Diretso ho ito sa may-ari ng kwarto o bahay na upahan nila. So wala hong direct na cash out sa mga homeless natin. No? So inaayos yun ng ating mga social workers. Ngayon kung pabalik-balik, iba't ibang mga factors yan. No? Kung hindi sila matulungan na magkaroon ng hanap buhay, kahit na may shelter ka, di ba? Wala ka namang pambayad sa kuryente. Wala kang pambayad sa tubig, kulang sa pagkain. So may mga success stories naman tayo na konti sa Badyaws. Pero yung extent talaga ng problema ay napakalawak, no? At hindi lang naman pabalik-balik, may mga bago na demolish sila. I-relocate sila doon. Pag relocation area, sabi nga nila from danger zone, dadalhin kami sa death zone. Walang kuryente, walang tubig, malayo sa hanap buhay, balik na lang kami sa danger zone. At least danger lang, doon patay. So, yung problema natin sa homeless ay problemang malawak. At it should be a whole of government effort. Ganoon na naman ulit ang sinasabi, usapin din ito ng trabaho, ng lupa, no? Ng abot kayang serbisyo. So we're trying to do our part. May modified CCT tayo para sa homeless. Nag-attempt din tayo sa masama sila sa mga sustainable livelihood programs natin. Tinutulungan tayo ng TESDA, ng DOLE. Pero extremely talaga massive yung problema. Ma'am, last na lang po. Meron po bang direktiba si Presidente tungkol po sa homeless sa paghahanda po sa Miss Universe po next year? O yun naman, nag-usap na kami before pa eh. Bago pa talaga nag-Miss Universe, nung umpisa pa lang ako, tinanong ko na siya, kasi hindi lang Miss Universe, APEC, di ba? ASEAN. So, sir, anong gagawin natin? Itatago ba natin sila? Siyempre, hindi naman natin matago kasi temporary siya na measure. Pero anong magagawa natin? Ito nga ang tinatry natin, makausap sila, anong kailangan nila. Kasi sa totoo lang, hindi talaga safe ang streets, no? Especially for the children. When we do that because we want to ensure din yung safety nila. We don't do that para pagandahin, no? Pagandahin ang anong dadatnan ng mga turista. And we said that before, karamihan sa mga kandidata naman ng Miss Universe, mga galing din sa third world countries na katulad sa atin, na marami ring mahihirap, no? So hindi magiging bago sa kanila ang sitwasyon natin. So ito yung hindi ho natin sila itatago. Pero kung may paraan ho tayo na hindi sila malagay sa panganib dahil nasa kalye sila, may Miss Universe man o wala, pagtulungan ho natin yan. Laila Salavera. Good morning, ma'am. Ma'am, clarification lang. Ano po yung guidelines natin para hindi maabuso yung 1 billion na fund para sa mga gamot? Oo nga. Ang ngayon, ang guidelines natin ganoon pang existing, every 3 months ang pag-access nito. Except kung talagang kailangan. So ito yung pinoproblema natin, yung dialysis, gamot sa dialysis, ang gamot sa chemotherapy. So ito yung ayusin natin kasi sa experience natin before the 1 billion, ang kalakhan ng mga humihingi ng tulong sa crisis intervention units natin o kaya sa assistance to individuals in crisis, medical assistance talaga. So, ang may guidelines naman tayo, may safeguard tayo, may ensure na yung reseta ay valid, no? Talagang doktor ang nag-issue. At the same time, ayaw naman natin pahirapan. So, ang madali, okay, inisip namin na makipag-coordinate sa hospitals kasi alam natin maraming pasyente doon na sa charity na may mga reseta na hindi kayang bumili at
na-assess na yan ng social welfare ng mga hospitals eh. So wala na kailangan ng indigency. So we'll be coordinating with the social workers, for example, ng PGH, no? Para kung sino yung mga pasyente na kailangan ng gamot, matulungan na namin. At actually, I think ito ang isa sa mga dahilan bakit nag-download si President ng 1 billion. Because doctors of PGH requested him to assist our indigent patients. Okay, last questions na tayo? Or Vance Fernandez and then Dexter Ganibe. Yes, ma'am. Good afternoon. I'm here. Okay. Madam, ano pong may tutulong sa mga natitirang street dwellers sa mga kalsada kung meron man? Meron ho tayo ngayon, may hotline ho tayo, ibibigay namin sa inyo mamaya yung numbers. Ito para sa DSWD NCR. Meron ho tayong may 4-piece ho tayo at yun na nga yung modified CCT. Ibig sabihin, pwede sila makapag-avail ng tulong bukod sa 3,000 na rental, may assistance ho sa mga bata na nag-aaral. So it will amount, aside from 3,000, may mga 1,500 a month, no? Basta may mga anak na maliliit. Tapos meron din tayong efforts na ma-enroll sila sa PhilHealth para magkaroon ng health service. Pero ang pinakamatagalan would be jobs o capital, no, sa training. Ang hirap lang kasi kung minsan i-relocate dahil ang kanilang karaniwang trabaho ay pagtitinda. And that would require nandoon sila sa thickly populated na areas. Na dangerous din kasi yun din ang usually matraffic. Again, we coordinate with the local government units, no? So dito sa NCR, ang nag-work dito directly would be our National Capital Region at meron kaming mga street facilitators. Meron din kaming Twitter account para sa outreach kung kinakailangan. Okay, thank you, Vance. I'm sorry. Ma'am, are you aware of some of the NGOs or the LGUs na during this time of mga typhoon, meron silang nag-house to house sila para malaman kung sino po itong mga dapat bigyan ng kanilang mga tulong. Pero unlike na hindi naman daw po nila natatanggap. Kasi may lumapit po sa akin na isang tao na hindi nakalagay po ang pangalan nila, pero hindi po sila nakakatanggap. Nakatanggap po sila ng sulat pabalik na hindi sila nakatanggap ng ganong amount. What can the DSW do regarding this? Siyempre, kung sa LGUs yan, kay Secretary Mike Sueno, ito natin iulat, kasi under sa kanyang department ang supervision ng mga local government units. Sa bahagi naman natin, pwede rin maiulat kasi gusto natin matiyak, lalo na kung sa usapin ng bagyo, yung mga nasalanta na wala talagang resources ay dapat kagyat na mabigyan ng tulong. Sa kanila talaga ito. So, actually, hindi dapat mangyayari yon. Talagang labag na sa, hindi lang sa usapin ng kabutihang asa, labag na talaga sa pinakasimple lang na na pagmalasakit, na hindi naman sa iyo yan bakit hindi mo pa ibigay sa kanila na nangailangan. So I think malinaw na yan, pinapaabot natin, palagi kong pinapaabot, yung instruction sa amin ni President Duterte, maagap at mapagkalingang serbisyo, patas na pagtrato sa mga komunidad na hindi nangingilala ng kulay at serbisyong walang katiwalian. Ito yung basic guide sa amin sa pagbigay ng tulong sa ating mamamayan at umaasa kami ng mga local government units ay kaisa ng Pangulo at kaisa ng ating kabinete sa pagtitiyak na mapatupad ang mga gabay na ito. Okay, last question, Dexter Ganibe. Hi, Secretary. Magandang hapon. 3 puntos lang po. Balikan ko lang yung sa bombing. Kasama din po ba doon sa mga makakatanggap? Kasi kasabay din nung 9:30 kagabi doon sa Alyosan, may 7 din pong nasugatan. Saan? Sa Alyosan, Cotabato. Ay, basta meron mga ganito, kaagad hindi ko pa alam kasi yan kaagad pinapaabot natin sa field office natin. Ito ang bahagi ng programa natin na assistance to individuals in crisis. So, ang usual assistance natin yan ay pagtulong sa kanila sa ospital,
no, yung may immediate cash assistance tayo at pagtulong sa kanila sa hospital bills, including sa point of care na PhilHealth, ano, at katuwang naman natin yan ng Department of Health, si Secretary Obial. Pangalawa po, ma'am, ano pong masasabi ng kagawaran doon sa ginawa ng Manila City Social Welfare Office na paghahakot ng mga street dwellers at dinala sa Boys Town? May insidente kahapon na may mga tumakas. Ang binabanggit is hinahakot daw sila para dun sa paghahanda sa Miss Universe. A week from now. Napanood naman natin yan sa TV at ang May basbas po ba ang DSWD Central Office? Autonomous naman ang local government unit. So, call yan ng local government unit, ano? At mahalaga siguro na makapag-usap kami kasi may mga similar naman kung social workers, lahat ito, may mga basic principles kami na sinusunod. Kaugnay ng pagtrato sa mga mamamayan natin, lalo na yung mga bata. Ano yung kanilang maasahan. So kung may basbas, hindi ho nila kailangan ng basbas mula sa amin. Dahil kanila yon na constituency. So yun ho ang aking masasabi. Hindi ho kami ang nag-ipon sa mga tao na yon, sa mga kabataan, sa mga pamilya para dalhin sa Boys Town. Nalungkot tayo na may mga tumakas, no? Ibig sabihin, hindi naging maayos ang pagpaliwanag bakit sila dinala doon. So nakakalungkot dahil Paskong-Pasko nga. Hindi po ba ito, tawag dito, taliwas doon sa kagustuhan ng Pangulo na huwag na silang alisin sa mga streets, hayaan lang sila? Ang Pangulo may general na paglilinaw, hindi ba? Ang sinasabi niya naman, ang mga local government units, hindi yan directly under sa kanya. Although may oversight functions kami. So, tingin ko, ang mahalaga, mas makausap natin ang mga local government units para makapagpalitan tayo ng kuro-kuro at talagang makapagtulungan na kinikilala ang pangangailangan na maayos ang pagtrato natin sa mamamayan, kabilang na yung mahihirap, lalo na yung mahihirap. Ang huli na lang po, Secretary, doon sa 1 billion para sa reseta, may mga target na po ba kayo kung anong mga anong mga butika o anong mga drugstore yung magkakaroon kayo ng Memorandum of Understanding? Kung sa mga drugstores, wala pa. Pero kung sa usapin ng mga hospital na initial, kasi 1,000, University of the Philippines, PGH sa Manila, Jose Bilinga General Hospital sa Pampanga, mataas ang poverty incidence sa Central Luzon, Western Visayas Medical Center sa Iloilo City, Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu, Southern Philippines Medical Center sa Davao, at Davao Regional Hospital sa Tagum. Ito yung initial, batay doon sa pondo. At titingnan natin yung karanasan natin kung paano talaga ito nakakatulong at gaano kakasya ang pera ito. Tingin namin, kulang ito, pero maganda na naumpisa. Okay, thank you, Secretary Judy Tagiwalo, Presidential Spokesperson Ernesto Abelda. Thank you, sir. Yes. Morning. A bit of good news. 95% of Pinoys greet New Year with hope. The SWS survey taken from December 3 to 6 found that 95% of adult Filipinos have said they're entering 2017 with hope rather than fear, which is up from 92% last year. The survey was based on face-to-face interviews with about 1,500 adults 18 years old and above, and the survey said that this attitude of hope is widespread in all areas. 97% in balance in Luzon, 95% in the NCR region, and 95% in Mindanao, and 92% in the Visayas. Likewise, the same survey, the fourth quarter 2016 SWS survey also found out that 50% of respondents were satisfied with state institutions, 17% were dissatisfied, and 30% undecided on the performance of the cabinet of the president, yielding a good plus 32% net satisfaction score. Also, the Department of Education personnel in 9 regions began receiving their
performance-based bonus for the year 2015. The bonus for the fiscal year 2015 will be given to school-based personnel in regions 4A, 4B, 5, 6, 11, 12, Caraga, CAR, and NCR before 2016 ends. Director Ryan Lita of Department of Budget and Management Organizations has already signed the memorandum on the processing of special allotment release order and notice of cash allocation for regions 1, 3, 9, and 10. The Department of Education directed remaining regions to submit right away the signed Form 10 or the report of ranking of bureaus, offices, and delivery units. Likewise, also, the DPWH has opened Cavitex and Skyway connectors, and portions of the new elevated NIA expressway that connects the three terminals have already been opened. According to Secretary Mark Villar, the opening of the NAIA expressway, ramps 11 and 12 will reduce travel time by at least 40%. We're open to questions. Okay. Jamsi Sante. Microphone. Thank you. About the SWS survey, Yes. what do you think this indicates about the public's perception of the performance of the administration? Do you think the public's what the public said about being hopeful about the new year, does this indicate what their perception of the performance of the administration? I suppose it's part of the whole package, you know. Based on results, apparently the public is quite satisfied with the performance of the administration. Next question. Follow-up question or SWS questions? Marlon? Has the palace been briefed about the separate bombings in Cotabato and Leyte? What I'm sure they have heard about it. I don't, but we don't have any reports regarding specifics. Do you have any statement on that? Is it related to terrorism or another? They're all under investigation right now. But let me see. Regarding the IEDs, no? No, they're all under investigation right now. Although most of them are, they're all under investigation. But should the public be alarmed by these incidents because it happened less than a week after the bombing in Midsayap? It's an area of concern, but not alarm. Not alarming. Not alarming. Why, sir? Why so? Simply because, first and foremost, there have been nobody has made actual claims regarding the responsibility, has not taken responsibility for those explosions. So we cannot pinpoint any specific area of or person responsible. Sir, the Vice President Robredo issued a statement today saying that the President's threat of declaring martial law should not be taken as a laughing matter. Nobody's laughing. Nobody's laughing about it. Yeah. But maybe last time, sir, you mentioned that the President would impose martial law only when it is needed to protect and preserve the safety of the people. With these recent incidents of bombing, Yes. does Malacanang see a need for No, there are President no, to consider? at this stage, there are no indications regarding that matter. These are all being considered. For example, the situation in Ilongos Leyte, these are not areas that have really been subject to threats like bombings. So, that's exactly why it's all under investigation right now. But these are not indicators of that the context is being set up for, let's say, declaration of martial law, for example. No. Sir, just regarding the bonuses, sir. Yes. In all his visits to the police and military camps, Yes. President Duterte repeatedly said that he would double the basic salaries of
soldiers and policemen. Yes. We're only about two days away before 3 days away na before 2017 starts. I'm sure the president has serious intentions of fulfilling his word. However, he also has to work within certain structures. So I'm sure the process is being the process is being followed. But as we speak, as of today, has it been implemented? As far as I know, not yet. As far as I know. Thank you, Marlon. Dexter Ganibe, to be followed by Sweden. Ayusek, good afternoon. Hi. Sir, meron bang tawag dito, categorical na pahayag o utos ang Malacanang pagkatapos nung magkasunod o halos magkasabay na pagsabog kagabi? At yung maraming nabahala dun sa may mga minors din na napatay sa isang shooting incident sa Caloocan na kagabi. Do you have... No, we don't have categorical statements regarding those matters. Everything is under investigation. Sweden? Good afternoon, Yusek. Yes, ma'am. Sir, as reported earlier, there are more than 30 casualties from the Leyte blast. Does the President have any plan of visiting the casualties in Leyte, sir? We don't have the schedules right now, but I'm sure eventually he will. Within this year, sir, or after New Year na po? I cannot say so. Okay. But But he sir- will be here as far as we know, he'll be around during this portion of the holidays. Sir, if ever you were able to talk to the President, may mga nasabi po ba sa inyo na he's expressing concern or worry because of the blast? Well, the president is very managerial regarding these matters, and I don't know if it's areas of concern, but definitely he's on top of the matter. Thank you, sir. Laila Salaveria? Sir, this coming year, what can we expect from the administration when it comes to its war on drugs? In terms of specifics, sir, for instance, the President has this narco list. Can we expect the names there to face charges? Regarding the facing of charges, first and foremost, we need to understand the context of the war on drugs. It has, of course, gone on into the second phase, which is already treating it as a public health issue. And thirdly, and also it's also moving on towards the educational aspect, educating the young, especially about the dangers of drugs. Now, regarding whether charges are going to be brought, the president is a lawyer, and he makes sure that all the cases are airtight. However, it's also very strategic that the fact that the list already includes names to which the president is privy to. So, in a sense, it's a very strategic situation that he has. So, in terms of operations, what can the public expect? For instance, will Oplan Tokhang continue? Is the government going to run after these people, whoever they are, killing drug suspects or the drug users have surrendered? I think we need to be very careful about whether statements like President the government killing people. No, it makes it sound so indiscriminate. No, but they are aware of the people who are involved in drugs. So they continue to be vigilant, and they'll continue to proceed with assumption of regularity. Sir, clarification. What I'm saying, is the government going to do anything about the people? I'm not saying it's the government killing these people, Okay. but these people killing other people Right, involved right. in drugs. Right. What's going to be the plan for 2017? Well, in terms of specific, of course, I cannot tell you regarding that. But again, the president is very careful that everything is done procedurally with regularity. Okay, thank you, Laila. Last question. Okay na tayo, MPC? Okay. Thank you. Thank you, Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Thank you, Secretary Judy Tagiwalo. Back to our main studio sa Radyo ng Bayan at PTV4. Happy New Year.
Life.